Mapanghi sa ilong pero langit sa dila. Sa lahat ng mga sangkap na gamit ng sangkatauhan, isa sa mga pinakatalagang kamangha-mangha ay ang patis. Kung ang toyo at ang suka ay gawa mula sa mga halaman, ang patis ay katas ng hayop. Gawa lang mula sa dalawang sangkap, asin at isda. Pero sa pagdadaanan nitong proseso ng fermentation, nangyayari ang salamangka. At ang resulta ay isang likido na nagdadagdag hindi lang ng simpleng alat, kundi ng kakaibang lalim ng lasa sa anumang pagkain. Yung tinatawag sa wikang Hapones na umami. Sa ating kwento ngayon sa Sana Lord, isang napakasarap na patis ang binebenta ng dalagang si Isabela. At tanyag ang linamnam nito sa kanilang bayan, sa isang medyo liblib na bahagi ng Katimugang Luzon. Sa kanyang tindahan ay laging may mahahabang pila at palaging ubos ang mga bote kahit na halos triple o doble sa normal ang presyo. Marami nagsasabi na hindi lang simpleng asin ang isda at ang sangkap nito. Pero kung ano ang dagdag na elemento sa patok na produkto ng dalagang si Isabela, yan po ang ating matutuklasan sa susunod na 2 oras ng kwentuhan, mga kapatid. Simulan na natin pakinggan ngayong Lunes ng ligalig at kababalaghan sa Sana Lord. Ang dulang pinamagatang Malinamnam ang Patis ni Isabela. Nay Delia! Sino po nagluto nitong tinola? Napakasarap! Kanina ko pa po iniisip kung anong sangkap na nilagay nyo dito eh. Bakit sobrang sarap naman ng pagkakaluto? Baka dahil papaya ang inilagay kong gulay. Imbis na sayote. Alam ko, Miguel, na sanay kang sayote ang sinasahog sa tinola. Pero hindi mo alam, mas masarap kung papaya. Naku, tama ka, Nay. Mas gusto ko rin ang papaya sa tinola. At dito sa probinsya, pwede lang hingin sa mga kapitbahay ang bunga ng papaya. Ang sayote, bihira naman sa mga taga rito ang nagtatanim ng sayote. Talaga ba, Nay? Wala kang nilagay na anumang gayuma dito sa tinola mo? At bakit ko naman kayo gagayumahin, Abel? Para sumunod kami sa lahat ng ipag-uutos mo. Para hindi kami kukontra sa lahat ng gusto mo. Nako, Miguel, hindi ko na kayo kailangang gayumahin para doon. Alam ko naman na responsable kayong mga anak, kaya gagawin nyo lang kung anong makabubuti sa buhay natin. Naks naman, Nay. Kaya mahal na mahal kita eh. Napakagaling mo mambola sa amin. Totoo yan, Kuya. Itong si Nanay, napapadalas ang pambobola sa atin. Akala yata niya hindi natin siya nahahalata. May gusto ka bang hingin kay Kuya, Nay? Wala nga, Greta. At sabi ko nga, hindi ko kayo binubola. Sinasabi ko lang yung kung anong naoobserbahan ko sa inyong dalawa. Talaga, Nay? Wala kang ipapabili sa akin? Ang kulit niyong dalawa? Wala nga. Kung meron, sasabihin ko naman. Delia, Suki! Anong bibilin mo? Sariwa mga isda ko rito, oh. Kuha ka na, ito. Tignan mo tong dalagang bukid. Napakasariwa talaga. Meron din tambakol at galunggong. Bumili ka na, Suki. Ay, sige nga, bigyan mo ko ng 1 kilong galunggong. Masarap itong ipaksiw, ha? Tapos, imbis na asin, itong special patis na tinda ko ang ilagay mong pampaalat. Patis? Nagtitinda ka na rin ng patis? Ba't naman hindi? Sayang din ang kikitain ko. Masarap to. Mabilis ngang mabenta eh. Tignan mo, hindi lang ako ang tindera ng isda dito na nagtitinda rin ng patis. May pwesto akong pinagkukunan ng patis dun sa tindahan ng mga gulay. Pwede ka namang bumili sa akin kahit minsan lang para matikman mo na mas masarap ang patis na tinda ko kaysa dun sa binibilhan mo. Bakit magkaiba pa ba kayo ng pinagkukuhanan ng mga panindang patis? Delia, iba itong patis na tinda ko. Mas masarap ito, mas malinamnam. Bumili ka para masubukan mo at nang maniwala ka sa sinasabi ko.
mo nang hintayin ang kuya mo at baka gagabihin na naman yon. Ano pong niluto mong ulam, Nay? May sinigang pa dyan. Tira kaninang tanghali at may pritong isda din. Aba, may manggang hilaw dito sa mesa. Nay, akin na lang tong isa, ha? O sige, kumain ka lang dyan hanggang gusto mo. Bigay lang yan ng kapitbahay. May bagoong po ba tayo? Ayoko ng bagoong alamang eh. Mas gusto ko sa manggang hilaw yung bagoong isda. Wala meron dyan patis. Patis? Mangga at patis? Wala kasing bagoong isda. Di ba ang patis galing din naman sa bagoong isda? Ang sosyal naman ng patis mo, Nay. Saan mo na binili to? Isabella's Essence? Naku, dun sa suki kong tindera ng isda sa palengke. Pinilit akong kumuha kahit isang bote daw para matikman ko. Abay, pinagmamalaki na mas masarap daw yan kaysa sa ibang patis na binibenta sa palengke. Sorry, Nay, hindi ko type ang patis sa manggang hilaw. Bukas ko na lang kakainin tong mangga. Bibili muna ako ng bagoong isda sa tindahan. Magandang gabi po, Nay. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos, Miguel. Bakit ginagabi ka yata? May dinodokumento kaming balita, Nay. Narinig mo ba yung sunod-sunod na pagkawala ng mga tao dito sa lugar natin? May turista, may lokal, may foreigner pa nga eh. Anong nakuha niyong impormasyon? Bakit daw nawala ang mga taong yon? Wala pang lead, Nay. Nahirapan na nga mga investigador. At ako man, naiinip na rin ako sa takbo ng mga pangyayari. Buntot ako ng buntot sa mga nag-iimbestiga. Pero wala namang nakukuha ang konkretong resulta. Basta anak, mag-iingat ka, ha? Nay, si Greta rin, pagsabihan nyo niyan. Sabihan nyo rin na mag-ingat at huwag magpagabi sa daan. Mahirap na. May kutob ako na hindi kusang umaalis sa mga nawawalang tao. Malaki ang posibilidad na may kumuha sa kanila. Kung bakit, yan ang hindi ko pa alam. Siya, kumain ka na't magpahinga pagkatapos. Ano kayang pinagkukumpulan sa bagong tindahang yan? Wala pa yan nung isang buwan na. Bago lang yata. Teka nga't mapuntahan. Isabella's Essence? Ano kaya ang mga tinitinda rito? Miss Isabella, yung order ko ha? 5 kahon lang muna. Babalik na lang ako kapag naubos na. Sige po, Aling Mila. Ipahahanda ko na. Ikaw, sir, bibili ka rin ba? Ha? Anong pwede ko pong bilhin? Ang ganda naman ng tinderang to. Isabella's Essence. Special version namin ng patis. Pwedeng retail? Susubukan ko lang muna. Na-curious kasi ako, ang daming bumibili. Oo, pwede naman. Ilang bote? Isang bote lang muna po. Magkano? 100 pesos lang. Ha? Ang mahal naman ng patis sa tinda niya. Ibabalot ko na po ba? Sige. Salamat. Hindi ka magsisisi pag natikman mo ang patis namin. Siguradong babalik ka para bumili ulit. Ikaw ba ang may-aring tong business? Oo. Kauumpisa pa lang kaya kailangang hands-on. Wow! Di ikaw si Isabella. Hula ko lang. Tama. Ako nga si Isabella. Nice meeting you, Isabella. Miguel nga pala. Balik ka, Miguel, ha? Bumili ka ulit. Napaaga naman yata ang uwi mo ngayon. Hindi ako lumabas ngayon, Nay. Nasa opisina lang ako. Nagsulat ng balita. Ito nga po pala. Bumili ako ng patis dun sa bagong bukas sa tindahan malapit sa opisina namin. Patis ba ka mo? Abay, bakit kaya ang daming nagtitinda ng patis ngayon? Bakit, Nay? Abay, yung suki kong tindera ng isda sa palengke, binentahan din ako ng patis. Kakaibang patis daw yon. Mas masarap daw, mas malinamnam. Ewan ko, hindi ko pa naman natitikman. Hindi ko pa rin ginagamit sa pagluluto. Anong patis po ba yun? Ano nga ba ang pangalan nun? Parang
Isabela yata? Isabela sa Essence po ba? Ayun! Nakuha mo, anak. Bakit alam mo yun? Sikat ba ang patis na yun? Yan din po yung binili kong patis. Ewan ko po ba, ang daming bumili dun sa bagong tindahan kaya naengganyo rin ako. Baka nga masarap. Hayaan mo at kapag nagluto ako, yan ang gagawin kong pampalasa para malaman natin kung masarap nga ba talaga. Alan, kumusta mga produkto natin? Siniguro mo ba na hindi tayo mauubusan ng supply? Huwag ka mag-alala, Isabela. Hindi tayo mauubusan ng paninda. Marami tayong mapagkukunan ng mga sangkap sakali man magkaubusan ng produkto. Kailangang samantalahin natin na gustong-gusto ng mga taong ating sariling bersyon ng patis. Kasi ba naman, talagang mas masarap at mas malinamnam ang patis natin kumpara sa ibang brand. Naniniwala akong patuloy pa rin dadayuhin ng mga parokyano ang ating paninda. Salamat sa puspusan kong pananaliksik at sa iba't ibang mga sangkap na mula pa sa ating mga ninuno. Kung hindi nila ipinamana sa atin ang recipe ng isang masarap na patis, hindi sana natin ito napapakinabangan ngayon. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo, Isabela, dahil akong kinuha mong katiwala sa paggawaan ng patis. Walang anuman, Alan. Kapag lumaki pang lalo ang negosyong ito, magkasabay tayong aasenso. Mas madadagdagan pa ang dati na nating kayamanan. Sige na, magpahinga ka na. Ako man ay matutulog na rin. Marami pa tayong trabaho bukas. Suki! Halika rito! Sariwang-sariwa mga tinda kong isda. Ilang kilo ang sayo? Masarap isigang itong bangus ko. May tambakol din. Naku, masarap itong gataan. Tapos lagyan mo ng talong. Sige, 1 kilo dyan sa tambakol. Paborito yan ng anak kong si Miguel. Kumusta yung binili mong patis sa akin? Napakasarap, di ba? Bumili ka ulit ng 1 bote ngayon. Yun ang gawin mong pampalasa sa ginataang tambakol. Naku, hindi muna. Aba, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Halos lahat ng mga suki ko ilang beses nang bumalik para bumili ulit Hindi naman sa ganun. Bumili rin kasi yung anak ko. Nag-uwi siya nung isang gabi kaya meron pa kami sa bahay ng ipinagmamalaki mong patis. Ganun ba? O basta, kapag ubos ng patis mo, bumili ka kaagad sa akin. Napakabilis maubos ng patis na ito. Pati nga yung may-ari sumisikat na rin Napanood ko nga yun sa TV kagabi. In-interview siya doon dahil nga sa napakasarap na tinda niyang patis. Ay, talaga ba? Oo! At napakagandang babae ni Isabela, ha? Siya ang may-ari ng Isabella's Essence. Nakita ko na siya ng personal dahil doon ako mismo kumuha ng patis sa tindahan niya. Nay, ano pong niluluto mo? Gagataan ko tong tambakol. Sasahugan ko ng talong. Nay, wag mo nang gataan yan. Abay, bakit? Masarap naman ang ginataang tambakol. Prituhin mo na lang po, Nay. Parang type ko mag-ulam ng pritong isda Sayang naman tong talong. At saka magagamit ko na sana ngayon tong sikat na patis dito sa lugar natin. Sikat na patis? Bakit po, Nay? Ano po bang kaibahan ng patis na yan sa ibang mga patis? Ang sabi nila, mas malinamnam daw yan. Ito, tikman mo para malaman mo. Naku, hindi ko naman type pumapak ng patis. Pero patingin nga, Nay. In fairness, ang ganda ng packaging. At saka social nga ang pangalan. Ang ganda rin ng shape ng botelya, parang mamahalin. Ay! Naku, talagang ayaw yatang ipagamit sa atin ang patis na yan. Aba, nabasag na at natapon ang lahat ng laman ng bote. Sorry po, Nay. Dumulas sa kamay ko Hayaan mo na. Meron pang 1 bote dyan binili ng kuya mo. Alan, ikaw nang bahalang mag-asikaso ng mga produktong dadalhin sa tindahan bukas ng umaga, ha? Kailangan maaga tayo sa tindahan dahil maraming parokyano ang mga may advance order. Huwag kang mag-alala, Isabela.
Naikahon ko ng lahat ng produktong dadalhin sa tindahan bukas. May mga natanggap na rin akong order para sa isang grocery store sa Maynila ah. May mga ibang inquiries na rin kung paano sila makakakuha ng patis sa atin. Ako na rin ang bahala mag-asikaso niyan, Isabela. Sabihin mo lang sa akin kung nakapagbayad ng mga umorder at agad kong ipapaship ang mga produkto sa kanila. Kailangan ko na rin palang umorder ng spices na pansahog sa ating patis. Malaki ang nagagawa ng spices na yun para mas sumarap at mas bumango ang ating patis eh. Walang lansa, purong amoy ng isang malinamnam na patis. Oh, Miguel, tapos na ba ang trabaho mo? Napakaaga mo naman yatang umuwi. Baka masita ka sa opisina nyo. Hindi naman po, Nay. Galing akong fieldwork eh. Matapos sa maaga kaya imbes na bumalik sa opisina, umuwi na lang ako. Pagod na rin naman ako eh. Bukas na lang ako magre-report sa opisina. Kuya, may pasalubong ka ba sa akin? Lo, anong pasalubong? Ang laki-laki mo na. Humihingi ka pa ng pasalubong? E di, pahingi na lang ng pera. Bibili lang ako ng merienda. Sige na nga. O, eto. Ibili mo na rin si nanay ng merienda niya. Salamat, kuya. Nay, ako nang bahala kung anong bibilhin ko para sa'yo, ah. Hoy, bumalik ka agad ah. Oo, kuya. Naku, Miguel, wala pa ba ang kapatid mo? Kanina pa siya umalis para bumili ng merienda, ha? Abay, gabi na. Wala pa rin siya. Saan na kaya nagpunta ang batang yun? Hindi pa ba siya bumabalik mula nang bigyan ko ng pera kanina, Nay? Hindi ko napansin dahil nakatulog ako eh. Saan na kaya nagsuot ang babaeng yun? Bibili lang ng merienda. Hapunan na, wala pa. Kinakabahan ako, Miguel. Hindi naman ganyan si Greta. Nagpapaalam yun kapag may pupuntahan. At saka nagsabi naman siya na bibili lang ng merienda. Pero bakit nga kaya hanggang ngayon ay wala pa siya? Dala po ba niya ang cellphone niya? Hindi eh. Nandun sa kwarto niya yung cellphone. Sige po. Teka, lalabas muna po ako. Magtatanong-tanong ako sa mga tao sa labas at baka nakita nila kanina si Greta. Ay, mabuti pa nga, Miguel. Hindi ako mapapalagay hanggang hindi ko nalalaman kung nasaan ang kapatid mo. Talagang kinakabahan ako. Pablo, mabutit dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Yang dala mong sako, nandyan na ba ang pangsahog sa gagawin nating patis? Oo, Alan. Kakasya na siguro ito kahit hanggang sa 1 linggo. Ay, mabuti kung ganun. Dalhin mo na yan sa basement at simulan na natin ang paghahalo-halo ng mga sangkap. Sige. Ay, mabuti na lang at nakuha na ni Pablo ang sangkap. Kailangan magawa namin kaagad ang patis dahil malapit na kami ma-out of stock. Sino yung dumating? Si Pablo. Dala na niyang sangkap sa paggawa ng produkto natin. Very good. Tutulong ako sa pagtitimpla. Alam mo namang ako lang ang nakakaalam ng tamang sukat ng spices na hinahalo natin sa ating malinamnam na patis. Halika na. Magpunta na tayo sa basement. Hinihintay na tayo ron ni Pablo. Nay, wala talaga si Greta. Hindi ko siya mahanap. Walang nakakita sa mga tao sa labas kung saan siya nagpunta. Natawagan ko na rin ng ilang mga kaibigan niya pero kahit sila, walang alam kung nasaan si Greta. Anong gagawin natin ngayon? Saan natin hahanapin ang kapatid mo, Miguel? Pupunta po ako sa barangay, Nay. Ipapacheck ko ang CCTV. Baka sakaling makita natin doon kung anong nangyari kay Greta. Sasama ako sa iyo, anak. Hindi ako mapapanatag dito sa bahay. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari kay Greta. Ayoko mang isipin pero sari-sari ang mga senaryong naglalaro sa isip ko. At hindi ko yun nagugustuhan. Mas lalo akong kinakabahan.
tumigil ka! Hindi kita ilalabas sa sakong yan hanggang hindi dumadating si Isabela! Sino Isabela? Wala akong kilala Isabela! Pakawalan mo ako rito! Ano ba? Kahit ano pang gawin mong pagpalad dyan, hindi ka makakawala. Mas maganda nga na huwag ka na magpakapagod dahil ilang araw na lang mula ngayon, pagpipiestahan ka na ng mga suki namin. Anong pagpipiestahan? Anong mga suki? Malalaman mo rin. Maghintay ka lang. Pablo, gising na palang sangkap. Nagising na, Alan. Nagpipilit nga makawala eh. Alisin mo na ang tali ng sako at ilabas ang sangkap. Bilisan nyo! Ilabas nyo na ako rito! Teka, masyadong mahigpit ang pagkakabuhol. Bilisan mo! Ayan, nakalag ko ng tali. Ilalabas ko ng sangkap. Mabuti naman at inilabas nyo na ako sa sakong yan. Ngayon, sabihin nyo, anong kailangan nyo sa akin? Bakit nyo ako isinilid sa sako at dinala rito? Teka, nasa na ba ako? Saan nyo ba ako dinala? Pablo, Alan, kayo nang bahala sa babaeng yan. Anong gagawin nyo sa akin? Pauwiin nyo na ako! Lagot kayo sa kuya ko pag nalaman niyang kayo ang kumuha sa akin. Ilalabas niya sa dyaryo ang mga pagmumukha niyo! Bakit? Sino ba ang kuya mo? Si Kuya Miguel! News reporter siya at siguradong ibabalita niya ang lahat ng to. Lalabas sa media ang mga ginawa niyong to. Ikaw, napakaganda mo pero leader ka naman pala ng mga kidnapper. Akala niyo ba may makukuha kayong ransom sa pamilya ko? Nakakatuwa ka. Hindi ako leader ng kidnapper. Ako ay isang negosyante lamang na nagsisikap palaguin ang aking negosyo. Pwes wala akong panahong makisosyo sa negosyo mo kaya palabasin mo na ako sa bahay na to at uuwi na ako sa amin. Oh, sayang at hindi mo makikita ang ganda ng bahay kung nasan ka ngayon. Hindi mo na makikita dahil hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Ano? Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo ako? Bakit? Ano kasalanan ko sa inyo? Hindi ko kayo kilala. Wala akong alam na kasalanan ginawa para gantihan niyo ako ng kamatayan. Hindi totoong hindi mo ko kilala. Maaaring ngayon mo lang ako nakita, pero sigurado akong narinig mo na ang aking pangalan. Teka, sino ka ba? At bakit niyo ako dinala rito? Ako si Isabela, ang may-ari ng sikat na Isabella's Essence. Isabella's Essence? Yung brand ng patis? Tama ka! Sabi ko sa'yo eh, hindi mo lang ako kilala sa personal, pero kilala mo ako in some other way. Ngayon ay kumbinsido na ako na sikat nga ang negosyo ko. Teka, ano bang kailangan niyo sa akin? Wala naman ako may tutulong sa inyo para masumikat pa ang negosyo niyo ha. Pakawalan mo na ako. Gusto ko na umuwi. Malaki ang may tutulong mo sa negosyo ko. Dahil ikaw mismo ang magiging pangunahing sangkap ng aming masarap at malinamnam na patis. Anong sinabi mo? Hindi ka naman siguro bingi. Alam kong narinig mo ng malinaw ang bawat salitang sinabi ko. Tao ang ginagawa niyong sangkap sa paggawa ng patis, hindi isda. Mas masarap ang tao. Mas masustansya rin. Mga baliw kayo! Mga siraulo, hindi gawain ng matinong tao ang ginagawa niyo! Sinong magsasabing siraulo kami? Kung hindi naman nila alam kung ano ang totoong sangkap ng tinda naming patis. Basta ang alam lang nila ay masarap ang patis na binibili nila sa amin. Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako! Ano ba? Kahit magsisisigaw ka pa dyan, walang makakarinig sa'yo. Nasa bundok ang bahay na to. Sa gilid ng bahay na to ay may isang malalim na bangin. Pakawalan mo ako! Sa bangin na yon, doon namin itatapon ang katawan mo pagkatapos naming kunin ang ulo mo at ang mga laman loob. Yun lang naman ang kailangan namin sa'yo eh. Kaya sa bangin na mabubulok yung katawan mo. Miguel, anak, bukas ng umaga pa raw natin makikita ang CCTV. Paano ba yan? Habang lumalakad ang oras, mas malaki ang tsansa na mapahamak si Greta. Nay, ipagdasal na lang natin na walang masamang nangyari sa kanya. Aagahan ko ang pagpunta sa barangay bukas para malaman natin agad kung nakuhanan ng CCTV ang mga lugar na dinaanan ni Greta. Sana nga'y walang masamang nangyari kay Greta. Sana iligtas siya. Diyos ko. Nay, magpahinga na po kayo. Wala rin naman tayong magagawa kundi maghintay at umasa na makita pa rin natin si Greta.
mag-alala. Hindi naman masakit ang magiging kamatayan mo eh. Isang biglaan lang. Hihiwalay ka agad ang ulo mo sa katawan mo. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi niyo ako pwedeng patayin para gawing patis! Grabe naman kayo! Pero pera na lang iniisip niyo kahit pa pumatay kayo ng tao! Oh, wala nang maraming usapan pa. Kukunin ko na yung itak na gagamitin pampugot ng ulo mo. Isabela, sandali lang. Tumatawag yung isang tao natin. Hello, Diego? Bakit ka napatawag? Ano? Nasaan ka? Sige, hintayin mo ako dyan. Lalabas ako. Si Diego yan? Bakit daw? Nasa labas siya. May dala rin siyang sangkap. Isabela, nanlaban ng sangkap na kinuha niya. Kaya napatay niya yun. Tingin ko, mas mabuti kung yun muna gamitin natin sa ating gagawing produkto. Gawin na lang nating reserba para sa 1 linggo ang maingay na babae na yan. O sige, Pablo, ikulong mo na lang muna ang babaeng ito. May dalang sangkap si Diego na pwede na nating gamitin. Halika rito, babae! Hindi babae ang pangalan ko! Greta! Tandaan niyo yan dahil ako magpapakulong sa inyong lahat kapag nakatakas ako dito! Ang dami mo pandaldal! Hindi ka na makakalabas dito ng buhay! Miguel, anak, anong nangyari sa pagpunta mo sa barangay? Nakita mo bang CCTV? Nakita ba ron si Greta? Nay, nakita sa CCTV na isinakay si Greta ng isang may edad na lalaki sa isang itim na kotse. Hindi ko nakita ang mukha ng lalaki, pero malinaw na nakita ang plate number. Paano natin mahahanap ang kapatid mo? Pupunta ako sa LTO. Malalaman ko doon kung sino ang may-ari ng kotseng sinakyan ni Greta. Sige anak, pumunta ka na ngayon. Kailangan malaman natin kung nasan si Greta. Nakakadiri. Nakita ko mismo kung paano pinugutan ng ulo yung patay na lalaki at saka biniyakan siyan para kunin ang lahat ng laman ng loob. Pagkatapos kinuha ang katawan para ilabas. Baka itatapo na dun sa sinasabing bangin sa gilid nitong bahay. Diyos ko, paano ako makakalabas dito? Kailangan makatakas ako rito. Kung hindi, siguradong ako nang susunod na pupugutan ng ulo at kunan ng lamang loob para gawing patis. Kadiri talaga! Meron nga pala kaming patis ni Isabela doon sa bahay. Nabasag ko yung isang bote pero meron pang natirang isa. Mabuti na lang at hindi namin ginamit ang patis na yon. Para na rin kaming kumain ng tao pag ginamit ang patis na yon. Ano bang gagawin ko para makalabas ako rito? Hindi ako pwedeng magtagal dito. Papatayin nila ako rito. Sa record ng LTO, ang may-ari ng kotseng sinakyan ni Greta ay si Isabela Reyes. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung may-ari ng sikat na patis dito sa lugar namin. Pero bakit? Bakit sasakay sa kotse niya si Greta? Mabuti na lang at malapit lang sa opisina namin yung tindahan niya. Tatawid lang ako mula dito sa opisina namin. Ayun, bukas na sila. Pupuntahan ko siya ron para maging malinaw sa akin ang lahat. Parang wala si Isabela rito. Pero meron namang ibang staff. Doon na lang ako magtatanong. Good afternoon, sir. May bibilhin kayo? Boss, hinahanap ko po si Isabela. Nandyan po ba siya? Magkakilala kayo ni Isabela, sir? Nagkakilala na kami dati nung bumili ako ng patis. Masama kasi ang pakiramdam niya kaya hindi siya pumunta ngayon. Nagpapahinga siya sa bahay. May ipasasabi ka ba? Sasabihin ko na lang sa kanya. Hindi na bale. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Salamat. Bakit kaya hinahanap ng lalaking yun si Isabela? Kailangan may paalam ko agad ito sa kanya.
lalaking nagdala sa akin dito. May dala siyang pagkain. Sasalisihan ko siya. Kailangan makalabas ako rito. Hoy, Greta! Itong pagkain mo. Kumain ka na. Isusuot ko rito sa ilalim ng pintong rehas. Kunin mo. Masyadong late ang pagpapakain niyo sa akin. Ikukulong niyo ako rito. Gugutumin niyo naman ako. Huwag ka masyadong mareklamo. Pasalamat ka nga't buhay ka pa ngayon. Total, sabi mo nga buhay pa ako. Baka naman pwedeng gumamit ako ng banyo. Kanina pa ako naiihi eh. Diyan ka na lang umihi. Napaka-arte mo. Wow ha! Iihi ako rito tapos nandyan ka sa harap ko? Eh di aalis ako. Ay hindi! Please, payagan mo naman ako mag-CR. Puputok na yung pantog ko. Maawa ka naman sa akin. Iihi lang ako, promise. Siguraduhin mo lang ha. Pag ikaw nagtangkang tumakas, ngayon pa lang papatayin na kita. Iihi nga lang, ang kulit mo rin eh. Kung binubuksan mo na ba yung pinto, edi sana nakaihi na ako at nakabalik na dito sa kulungan yung parang ewan. Eto na nga, bubuksan ko na. Ayan, bukas na. Ayun yung banyo. Bilisan mo. Oo, saglit lang ako, huwag kang mainip. Nay, dito ka lang muna. Ako na lang pupunta sa address si Isabela. Mabuti na lang at may kakilala ako sa LTO kaya hindi ako nahihirapang kumuha ng mga impormasyon. Mag-iingat ka, Miguel. Hanapin mo si Greta, ibalik mo siya rito. Gagawin ko ang lahat para makita si Greta, Nay. Pangako. Hiniram ko ang isang motor sa opisina para may magamit akong sasakyan. Para matakasan ang bantay ko. Hindi naman ako akasya kung dadaan ako dito sa bintana ng banyo. Napakaliit nito. Ano ba? Napakatagal mo naman. Hindi ka pa ba tapos? Sandali lang! Bilisan mo! Isang timba at tabo lang ang nandito sa banyo. Wala man lang kahoy na pwedeng ipukpok sa bantay ko. Ay, paano ba ako makakatakas nito? Parang wala nang pag-asang makaalis ako rito. Hoy, bilisan mo at aakyat na ako sa taas! Oo, lalabas na! Napakatagal mo. Oh, bakit dala mo yung timba na puno ng tubig? Ha? Kasi baka kailangan mo munang maligo. Aba, hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Kailangan makalabas ako ng bahay na to. Kailangan! Napakalaki naman ang sala ng bahay na to. At bakit napakaraming kandila at mga lampara sa paligid? Teka, ayun ang pinto. Malapit na ako makalabas sa bahay na to. Matatakasan ko na rin ang impyerno ng bahay na to. Hoy, bumalik ka rito! Hindi ka pwedeng tumakas! Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Bumalik ka rito, babae ka! Bumalik ka rito! Anong kaguluhan yan, Pablo? Isabela, ang sangkap! Nakatakas! Ano? Habulin mo! Hindi siya pwedeng makalis dito! Hindi pwedeng makawalang sangkap! Malalaman ng mga taong sekreto ng patis ko! Hindi pwede yon! Hindi pwede! Kailangan makapagtago ako. Hindi niya ako dapat makita. Hindi niya ako dapat madalang bilis sa loob ng basement na yun. Ayoko maging sangkap ng patis ni Isabela. Nasaan ka? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo, Greta! Hinahanap ka na ni Isabela. Galit na siya dahil nalaman niya nagtangka kang tumakas. Sigurado ako pag nahuli kita, ngayon pa lang ipapapatay ka na niya. Diyos ko po. Pag sana ako makita na lalaking yun dito, iligtas niya po ako sa demonyong ito. Ayoko mamatay para gawing patis ng halangang kaluluwang si Isabela at mga kasamahan niya. Greta! Lumabas ka na! Naiinis na ako! Kapag nakita kita, sisiguruhin ko magiging sangkap ka na sa produkto ni Isabela!
pwedeng daanan ng mga sasakyan. Sa bagay, isa sa mga tourist spot ang lugar na to. At marami ang nagpupunta sa bundok na to. Saan kaya rito ang sinasabing bahay ni Isabela? Ayun! Isang luma pero napakalaking bahay. Iyon na siguro ang bahay ni Isabela. Teka, yun ang kotseng itim na nakita ko sa CCTV kung saan sumakay si Greta. Kung nandito ang kotseng yan, malamang na nandito rin ang kapatid ko. Puntahan ko! Bukas ang pinto ng bahay. Papasok ako. Bahala na. Magalit na ang may-ari ng bahay pero kailangan kong hanapin dito ang kapatid ko. Napakalaki pala ng loob ng bahay na to. Napakarami ring nakasinding mga kandil at mga lamparang digaas sa paligid. Nandito kaya si Greta? Anong ginagawa mo rito? Sino nagsabi na pumasok ka rito? Isabela! Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa tindahan mo. Hinahanap kita ron. Alam ko. Naitawag na sa akin ng pinsan ko na nagpunta ka nga ron at hinahanap mo ko. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? At bakit mo ko hinahanap? Sa'yo ba ang kotseng itim na nakaparada sa labas ng bahay na to? Oo. Bakit? Nawawala ang kapatid ko. At base sa CCTV, nakita ang kapatid ko na isinakay ng isang lalaki sa kotseng itim na yun. Kung nandito ang kotse, malamang nandito rin ang kapatid ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong panahon makipaglokohan, Isabela. Ilabas mo ang kapatid ko o masasayang lahat ng pinaghirapan mo sa negosyo mo. Hindi ako magdadalawang isip na ilabas sa dyaryo ang nangyaring ito. Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo, ha? At bakit mo naisip na nandito ang kapatid mo? Dahil nandito ang kotseng sinakyan niya. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis. Huwag ka na mag-abala pa. May darating talagang mga pulis maya-maya lang. Kaya bago pa sila dumating, ilabas mo na ang kapatid ko! Isabela, hindi ko makita ang sangkap! Hindi pwede! Kailangan makita mo siya, Pablo! Teka, anong sangkap? Sinong kailangan makita? Delikado tayo kapag nakauwi ang sangkap. Mabibisto ang ginagawa nating proseso sa paggawa ng patis. Tumahimik ka, Pablo! Isabela, nanganganib tayong makulong. Paano pag nalaman ng mga tao na tao rin ang ginagamit natin sangkap sa paggawa ng patis? Ano? Ginagawa niyong patis? Ang mga tao? Diyos ko! Kaya niyo ba tinukot ang kapatid ko para gawin siyang sangkap ng patis niyo? Mga hayop kayo! Napakasama niyo! Iligpit mo na rin ang lalaking yan, ha? Baka yan pa maging dahilan ng pagkasira ng negosyo ko! Halika rito! Ano ba? Bitiwan mo! Kuhelyo ko! Bitiwan mo ako! Aba, manlalabang ka pa? Etong sa'yo! Magsitigil na nga kayo! Pablo! Nabasag ang lampara at kumalat ang gas! Umapoy ang sahig! Gumagapag ng apoy! Isabela! Masusunog tayo rito! Patayin niyo ang apoy! Halika! Kumawa ka sa akin! Umalis na tayo rito! Kailangan natin makalabas agad dito sa bahay! Makukulong tayo sa apoy! Umalis na tayo agad dito, Isabela! Pablo! Paano tayo lalabas? Napapaligiran na tayo ng apoy! Ah! Tulungan mo ako! Yung damit ko! Naabot na ng apoy ang laylahin ng damit ko! Mas lumalaki ng apoy! Isabela! Lalamunin tayo ng apoy! Masusunog tayo rito! Isabela! Halika! Sungin mo ang apoy! Mas may chance na makaligtas ka kung pipilitin mong makalis dyan sa kaysa manatili ka riyan! Ayoko! Napakainit ng apoy! Nararamdaman ko dito! Sobrang init!
Pablo! Tulungan mo ako! Paano kita matutulungan, Isabela? Pareho na tayo nakulong sa apoy! Isabela! Napakalaki ng apoy! Kailangan ko na lumabas! Pasensya na! Hindi ko na kayo matutulungan! Tulong! Tulungan mo kami! Hindi ko kasalanan ang mga nangyari sa'yo at sa kasamaan mo, Isabela. Kayo na mismo ang nagdala sa sarili niyo sa impyerno. Hahanapin ko na lang si Greta dito sa paligid ng kabundukan. Naniniwala ako na makikita ko siyang buhay at ligtas. Kuya Miguel. Greta! Greta! Greta, ikaw nga! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Sobrang nag-alala na ako sa'yo at si Nanay. Kuya Miguel, dinukot nila ako para gawing sangkap sa itinitinda nilang patis. Ang mga demonyo sila, kuya. Pumapatay sila ng mga tao para isahog sa kanilang ibinibentang produkto. Alam ko. Mabuti na lang at hindi pa natin nagagamit ang binili kong patis mula sa kanila. Pero higit pa roon, mabuti na lang at nagawa mong makatakas sa kanila. Muntik na akong patayin ni Isabela, kuya. Nakaligtas ako dahil may isang lalaki rin silang dinukot nung gabing dinukot din nila ako. Nanlaban ang lalaking yun at napatay, kaya siya na muna ang unang ginamit bilang sangkap sa patis. Ikinulong muna nila ako at ginawang reserbang sangkap para sa susunod na linggo. Mabuti na lang at nalusutan ko ang nagbabantay sa akin. Greta. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Tapos na ang bangungot. Wala na sila. Wala na ring taong mamamatay para gawing sangkap sa patis. At yung pinsan ni Isabela na nasa tindahan niya, sisiguruhin kong mananagot din siya sa batas. Greta, anak. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Nay, akala ko hindi na kita makikitang muli. Hindi papayag ang kuya mo na hindi ka mahanap. Miguel, salamat sa pagliligtas kay Greta. Saan mo ba siya nahanap? Mahabang kwento, Nay. Pero bago ako magkwento, pakitapon po muna sa basurahan ang patis sa binili ko. Siguruhin po ninyong hindi pag-iinteresang kunin ng iba ang patis na yun. Eh bakit? Sayang naman yon. Sabi ng suki kong tendera sa palengke, napakasarap ng patis na yon. Basta, Nay, itapon niyo na po yun. At mula ngayon, ang bibilhin niyong patis ay yung siguradong gawa sa isda at hindi sa kung ano-anong kakaibang sangkap. Eh, naguguluhan ako, anak. Basta Nay, sundin niyo na lang po ang sinabi ni Kuya. Mahirap nang makakain tayo ng patis na gawa sa ulo at laman loob ng tao. Ano?